Matapos ang matinding resulta sa laban ni Trollo at Hisoka kung saan nasaksihan natin ang muling pagkabuhay ni Hisoka at ang ginawa nitong pamaslang sa dalawang spider na sina Shalnark at Cortopi, ngayon mga kaibigan, i-review na natin ang Chapter 358 ng Hunter x Hunter o ang Episode 19 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, magsisimula na ang pinakahihintay nating event sa mundo ng Hunter x Hunter. Kaya naman this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Eve. Nagsimula ang eksena sa napakaraming tao na dumalaw para sa makasaysayang event. Makikita natin ang announcer na nagsasabing, "Ladies and gentlemen, sa wakas dumating na ang araw na ating pinakahihintay. Ang sangkatauhan ay muling maghahanda." Libo-libo o daan-daang libo ang nagtipon sa lugar na ito sapagkat bukas na magsisimula ang paglalakbay patungong Dark Continent. Kaya ngayong gabi, sisimulan muna nila ang engranding party o pagdiriwang. Makikita ang napakalaking black whale habang simisigawan ng mga tao sa kasabikan. Pumasok na rin ang host ng event at nagsalita, "Kamusta? Handa na ba kayong masaksihan ng makasaysayang paglalakbay na ito? Ngayon ay kayo mismo ay magiging parte ng kasaysayan." Habang tinuturo-turo ng host ng mga tao, ipinakilala na niya ang mismong hari ng Kakin, ang dakila at kahangahangang King Nasubi, Huiguaro. Siya raw mismo ang nagdisenyo ng black whale. Dito makikita na unti-unting umaangat ang stage gamit isang malaking machine at lumabas si King Nasubi na tuwang-tuwa sa kanyang epic entrance. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsalita, "Isang bagay lang ang nais kong ipaalam. Ako ang dakilang hari ng Kakin at ang bagong kontinente ay abot kamay na natin." Kasabay nito ay sabay-sabay na nagsigawan ng mga tao ng "King! King! King!" habang nakatingin sa stage at malalaking screens. Matapos nito, muling nagsalita ang mga announcer at ipinakilala ang General Supervisor ng paglalakbay, walang iba kundi si Beyond Netero. Kasama raw din sa event ang mga prinsipe ng Kakin na mga tagapagmana ng trono. Isa-isa silang ipinakita habang kumakaway sa mga tao maliban sa ikalawang prinsesa na si Camila. Sa isip ng unang prinsesa na si Benjamin, naririto na ngayon ang lahat ng prinsipe. Pero ilan kaya sa amin ang matitira matapos ang natakdang seremony bukas? Sa isip naman ng ikatlong prinsipe na si Changlei, ano man ang mangyari, ako ang mananaig sa huli. Habang ang ikaapat na prinsipe na si Tserednich ay nag-isip, "Panoorin ninyo ako mga ignorante, ako ang susunod na hari." Kasunod nito ay ipinakita rin sina Tubepa, Tyson, Luceros, Sale-Sale, Kacho, Fujitsu, Halkenberg, Momozei at ang bunsong prinsipe na si Wobel na inalalayan ng kanyang ina na si Queen Oito. Maya-maya ay sumakay na sa isang airship si King Nasubi sabay ng anunsyo ng host na wala pang hari kailanman ang nag-alay ng sariling buhay para tumungo sa isang hindi pa napupuntahang kontinente alang-alang sa kapakanan ng buong sangkatauhan. Makikita ang airship ng hari na matagumpay na lumipad at lumapag sa kanyang destinasyon dahilan upang magsaya ang mga announcer at ang mga tao. Idinagdag pa ng host na ang airship na sinasakyan ng mga prinsipe at ilang VIPs ay patungo na rin sa Black Whale. Samantala ang mga ferry naman para sa karaniwang tao ay papunta na rin sa barko. Isang napakagandang tana rin ng bumungad, isang okasyon sa di sadyang dapat ipagdiwang ng lahat. Kaya makikita rito mga kaibigan na mula sa mga public streets at halos lahat ng mga parte ng syudad ay nagdiwang ang mga tao. Matapos ang eksenang iyon, dito na sa loob mismo ng Black Whale ipinakita ang isang granding dinner party na dinaluhan ng lahat ng prinsipe. Makikita rito sina Changlei, Camila, Tubepa at Benjamin. Si Luceros naman na may kausap, gayon din sina Fujitsu at Kacho. Makikita rin dito na nagkita na sina Tserednich at Halkenberg habang si Sali-Sali ay abala sa pakikipag-usap sa ilang babae. Si Tyson naman ay may kasamang mga lalaki, si Mariamay ay naglalaro kasamang kanyang alagang hayop, at si Queen Oito naman ay kasalukuyang kausap ang ilang VIPs habang masayang nakatingin sa Prince Wobel. Matapos nito ay pinaliwanag ang istruktura ng Black Whale ship. Ang Black Whale ay may 5 tier. Ang first tier ay para sa royal family, V5 politicians at iba pang industry dignitaries. Ang second tier naman ay para sa mga mayayaman, celebrities at ilang influential personalities. Ang mga nasa ibaba na third, fourth at fifth tier ay para naman sa mga general passengers. Lahat ng daanan papunta sa iba't ibang tier ay mahigpit na binabantayan ng Royal Army at ang buong barko ay nasa martial law. Bukod dito, ang second tier at third tier ay pinaghihiwalay ng isang makapal na enclosure o layer of metal na maaari lamang buksan sa oras ng emergency. Ayon sa isang nagsasalita, ang tunay na hunting grounds ay nasa Tier 1 at Tier 2.
Kaya sinabi nito sa kanyang mga kasamahan na sa ngayon ay dapat muna nilang i-exercise ang kanilang self-control dahil ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang 2 buwan mula ngayon pagkatapos nilang makarating. Sa ngayon mga gwardya lang daw muna sila at hindi sundalo. Dagdag pa ng kanilang kapitan, i-execute lang nila ang kanilang assault plan kung bibigyan sila ng utos ni Prince Benjamin. Aminado raw siya nakapapagod ang plano lalo na sa kasalukuyang sitwasyon. Paliwanag pa ang mga sundalong ito ay pribadong army pala ni Prince Benjamin. Ipinaliwanag din na ang bawat prinsipe sa Black Whale ay nakatira sa magkakaibang mga silid. Para ma-manage ang kanilang pang-araw-araw na buhay sa buong ekspedisyon, nililimitahan ang pakipag-ugnayan nila sa mga gwardya. Ang lahat ng prinsipe ay magkikita lamang minsan 1 linggo sa isang dinner. Ang oras ng pagdating at pag-aalis ng bawat isa ay nakaschedule din, kaya hindi sila basta-basta nagkakasalubong sa mga daanan papunta o pauwi mula sa dinner events o kahit sa kanilang residential suite rooms. Ibig sabihin halos walang pagkakataon ng sino man ang maisagawa ang kanilang misyon at malamang sa buong mga araw at mga buwan ng ekspedisyon ay wala talagang ibibigay na pagkakataon. Matapos nito ay pinakita naman sa isang silid si Kurapika na nagsalita, convenient para sa security natin ng mga rules na ito, lalo na may scheduled time ang entry at exit ng bawat prinsipe at limitado rin ang contact nila sa mga gwardya. Sumang-ayon dito si Queen Oito. Kaya tinanong naman ni Kurapika kung posible bang makontak ni Queen Oito ang ibang prinsipe o queen sa barko gamit ang telepono na naroon. Sagot naman ni Queen Oito, oo, pero ang mga lower ranking na asawa ay hindi maaaring tumawag sa mga higher ranking na asawa. Ang linya ng bawat telepono dito sa barko ay mahigpit na minamanage ng militar o ng Royal Army. Paliwanag pa ni Queen Oito, ang Royal Army ay nagsisilbing neutral party para sa succession contest na ito, na wala silang pinapanigan at minomonitor nila ang lahat ng daanan at tinitingnan ang lahat ng activities, kaya medyo mahirap o halos imposible raw gawin ang pag-a-assist. At hindi raw din niya maintindihan ngayon kung ano ba talaga ang intensyon ng hari. Sa isipan naman ni Kurapika sinabi niya na maraming butas ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, lalo na kung isasaalang-alang na may presensya ng ilang non-user sa barko. Kaya naman dahil dito, ang posibilidad ng hindi inaasahang pangyayari ay limitless. Maraming pwedeng mangyari, kaya ang una nilang hakbang ay alamin ang kakayahan ng kanilang mga kalaban upang maalaman kung gaano kalakas ang puwersa ng bawat prinsipe. Sa ngayon, ang alam lang nila ay ang bilang ng mga gwardya na nasa ilalim ng bawat prinsipe. Kahit i-disregard pa nila ang mga non-users, masasabi pa rin ni Kurapika na limitado lang ang kanilang kakayahang lumaban, lalo na ang napakastriktong sistema sa barko. Pati nga ang private army ni Benjamin ay umamin na baka hindi talaga sila bigyan ng pagkakataon na maisagawa ang kanilang assault plan sa panahon ng ekspedisyon. Dagdag pa ni Kurapika, ang mga security hunters o provisional hunters na nakatalaga sa labas ng bawat silid ng mga prinsipe ay hindi nila matatawag na kakampi. Sa katotohanan, posible pa nga raw na maging threat ito. Pinunto pa niya na maaring itinago ng kakin ang mahahalagang impormasyon tungkol sa totoong sitwasyon sa loob ng Black Whale mula sa kanilang mga gwardya. Kaya posible raw na iyon ang dahilan kung bakit sila nakapasa sa kanyang dowsing chain noon at naging provisional hunters. Itinago raw o hindi ipinagkaloob ang mga critical na impormasyon kaugnay sa succession war. Paliwanag pa ni Kurapika, mas madali lang raw daw ang exam na sinalihan ng mga provisional hunters kaysa sa exam ng tunay na miyembro ng team na binuo para sa ekspedisyon patungong Dark Continent. Ang mga provisional hunters ay temporary hunters lamang para sa ekspedisyong ito at mawawala din ng valid license nila pagkatapos nito. Kaya mas mababa ang difficulty ng exam para sa kanila. Gayunpaman, aminado si Kurapika na nagkamali silang tinanggap ito dahil sa labas ng mga silib ng bawat prinsipe ay may nasa 150 na ngayong provisional hunters na nakatalaga. Noon hindi pa raw nila alam ang plano ng kakin pero ngayon na nakapasa na sila, malamang ay nasabihan na sila tungkol sa sitwasyon sa Black Whale. Dagdag pa ni Kurapika, ang ginawa noon ay hindi binago ang buong hunter bylaws kung hindi ang Article 2 lang ang minodify para ma-recruit ang mga provisional hunters. Kaya nakabuo sila ng mga grupong tinatawag na provisional o temporary hunters at hindi tunay na hunters na may habang buhay na lisensya. Ngayon, pinagsisisihan na raw niya ito at sinabi pa na dapat naging mas istrikto sila noon. Ang kanilang desisyon ay naging alanganin dahil sa bigat ng succession war. Dagdag pa ang misyon ni Kurapika na kailangan niyang maharap si Serednich. Habang nagmumuni-muni, tumawag naman si Mizai Storm kay Kurapika at ipinaalam ang kasalukuyang sitwasyon. Ayon kay Mizai, ang kanyang focus ngayon ay Tier 3 at Tier 4 dahil ang crime rate dito ay tumaas ng higit pa sa kanilang inaasahan. Ang mga krimen tulad ng pagnanakaw, faking ticket, conflict ng magkaibang lahi, identity theft, bugbugan ng mga lasing, assault at iba pa ay laganap. Paniniwalaan kasi raw ng mga tao doon na sino mang magkomento o magsumbong ng krimen ay automatic na ma-involve pati ang kanilang kakilala na nasa waiting list. So parang ina-underestimate raw talaga nila ang kapabayaan ng kakin pagdating sa sitwasyon na ito. Ang kanilang mga plano ay para bang nawalan na ngayon ng silbi at ang mas malala pa raw dyan ay sa medical team. 3 medical facilities lang daw ang nasa Tier 3 at 2 naman sa Tier 4 and 5.
Imbes na maraming medical clinics, 5 times daw sana sa dami ng clinics na dapat nasa mga tiers na ito. At hindi lang daw iyon, wala rin kahit isang doktor sa tier 5 kasi isa lang daw ang sumipot sa 15 doktor na inimbitahan. Nakakainis pa raw dito ay ang kada isa pala sa 20 passengers na nasa upper tiers ay mga doktor. Kaya napakarami pala talagang doktor sa upper tiers. Dahilan ito na si Cheadle ay kinakailangan pang pumunta roon upang mag-hire ng doktor. Grabe mga kaibigan, indeed naging parang useless ang kanilang preparasyon sa sitwasyon na ito. Kaya na lamang napasabi si Kurapika na sa tingin niya ay makakansela na raw o walang mangyayaring zodiac meeting. Nasagot naman ni Ms. Zystum na siguro raw, sabay tinapos pa niya ang kanyang salita na baka ito na raw ang huli niyang tawag bago ang araw ng paglayag. Kaya dapat mag-ingat daw ngayon si Kurapika. Sagot naman ni Kurapika ay, oo. Matapos ang pag-uusap na iyon, kinausap ni Kurapika si Oito. Sa isipan ni Kurapika, ayon sa kanya, maaaring magamit nila ang kaguluhang nangyayari ngayon sa baba, depende sa kanilang timing. Kaya dito niya binigyan ng instruction si Oito na in case daw na magkaroon ng emergency, ay may escape route siyang ibabahagi ngayon sa kanya. Nasagot naman ni Oito at tinanong kung ang ibig bang sabihin ni Kurapika ay posible raw na mas lalala pa ang sitwasyon kaysa inaasahan nila. Nasagot naman ni Kurapika na kung may sunog o riot na mangyayari, ang gate o daanan sa pagitan ng Tier 3 at 2 ay posible raw mabuksan, in which ay pwede raw silang dumaan doon ng palihim at humalo sa publiko. Kaya tanong naman ni Oito kung posible ba raw yun. At sagot naman ni Kurapika na kailangan na nilang maging prepared sa mga posibleng mangyari. Kaya hinihiling daw niya na dapat pag-aralan ni Oito ang lokasyon ng aircraft lifeboats at flotation devices, pati na rin kung paano ito gamitin. Kasi kung malalaman daw ni Oito ang lahat ng ito, mas mapapataas nito ang kanyang chances of survival. Malaki raw talaga ang impact ng kaalaman kung paano i-assess ang isang sitwasyon, lalo na kung nasa life and death situation ka na. Nang masabi ito ni Kurapika, bigla namang may naramdaman ng Reyna na nakakuha ng atensyon ni Kurapika. Bigla na lang nanginig si Oito kaya kinamusta siya ni Kurapika kung ayos lang ba ito. Paliwanag naman ni Oito habang nanginginig na pumunta raw siya sa ship na handang mamatay. Pero ngayon ay na-realize niya na may pag-asa pa palang mabuhay. Dito na siya pinagpahinga muna ni Kurapika. Sabi pa ni Kurapika na sa ngayon ay mag-a-accumulate siya ng mga impormasyon as much as possible, bagay na ipinangako naman ni Oito. Matapos niyan, pa-in-escort na ang Reyna sa sleeping quarters nito habang si Kurapika naman ay gumamit ng telepono upang tawagan ng control room. Habang naka-inline si Kurapika sa telepono, bigla naman siyang nakaramdam ng kakaiba. Kinilabutan talaga siya. Ang kanyang nararamdaman ngayon ay mula pala sa prinsipe na natutulog. Isang nakakakilabutang aura ang lumalabas dito. Kaya diretso siyang lumingon at tinignan ang pinagmumula ng aura. Dito naman nagtaka si Oito kung may problema raw ba. Kasi makikitang tila wala ng aura. Habang si Kurapika na nagtataka rin ay napasabi na lang na wala. Ayos lang daw. So ano kaya ang naramdamang kakaiba ngayon ni Kurapika mga kaibigan? Talagang nakaramdam siya ng matinding kilabot at grabe, sobrang gulo na ng sitwasyon ngayon. Halos lahat ay hindi nila na-anticipate na mangyayari ang mga ito at mas naging mahirap pa para kay Kurapika dahil kailangan pa niyang protektahan ng Reyna at ang pinakabatang prinsipe ng Kakin habang isinasagawa rin ang kanyang tunay na misyon. Kaya patindi na ng patindi ang mangyayari sa susunod mga kaibigan. At sa next chapter ay magsisimula na ang pag-alis ng Black Whale at masasabi nating magsisimula na rin ang patayan. Kaya naman abangan nyo yan mga kaibigan. Dito na muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, comment, follow, at subscribe para sa mas marami pang videos na gaya nito. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.